yung friend ko, remember? Ay, Yun ang bagdating ko na away yung... sa'yo? Yes, yes. Siya yung may heart problem, meron siyang arrhythmia. Arrhythmia siya, mula nung bata pa siya. Hindi naman heart problema niyan, ugali. Anyway, kaya 45 years old siya at that time, 2022 January. She's an executive secretary. So, lagi nakaupo. Work from home pa man din. So, ngayon, ano ba yung in-advise ko sa kanya? Since meron siyang arrhythmia, ang in-advise ko sa kanya is Maxilin Prime, BUL. Hindi siya pwede ng mga trad kasi, yun nga, because of, yung condition niya. So, pinapili ko siya between 500 and 400K, pinili niya 400K. Ano naman yung rider na binigay ko? So, ang rider na binigay ko sa kanya, yung safe, nasa safe side, anything happens to her, ano ba yan? Ito ba yan? Ay, accidental pala to. Ano ba yung disability? DIP? DIB pala. TDB. DIB. Ha? TDB. Disability. Ha? TDB. TDB. Ay, TDB. 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 Total Disability Benefit ang binigay ko sa kanya para anything happens to her, ma-disable man siya, syempre, may isasalo sa kanya. So, ano yung mga requirements? So, before pa lang, hiningan ko na siya kasi nga alam ko na may arrhythmia siya. Tapos, in-advisean din ako ni UM. Siyempre, tinanong ko si UM pag may mga ganyan, possible ba na ma-approve? Sabi niya, oo, basta umpisahan mo lahat ng i-provide na lahat ng mga certificates niya. Magmulang naging ano ko siya, lahat ng kliyente ko na merong maintenance, kahit sarili ko, kinukuha ko na lahat yung para isang pasahan. Kinukuha ko na lahat. Yung mga results, yung medical certificate, yung prescriptions, para lahat yon pag nilagay ko siya sa form na meron siyang number 1, number 2, nakalagay na rin doon lahat. So, yon hiningan ko siya noon. Unfortunately, hindi siya nagbigay una nung ECG. Yung ECG, yun ang hiningi ni underwriter at saka yung medical, pinag-medical siya. So, ayun, yung nag-medical naman siya, thank God, okay naman yung medical niya. Ito ang pinakamaganda, sayang na sayang kasi standard siya. Ang nangyari lang kaya niya inayawan dahil lang sa sobrang bagal niya mag-submit. Kasi December pa lang, birthday niya February 8. December pa lang, nag-uusap na kami, kinukuha ko na lahat ng requirements sa kanya. Bukas. Sabi ko sa kanya, CV, sabi mo, gusto mo, hindi 46 years old yung mo, para mababa yung premium. Kasi pagka umabot ng birthday mo, tataas yun, magdadagdagan. Though minimal lang naman, still, sabi mo nga, meron pang budget. Sabi niya, sige, Donna, mag-ano na tayo. Siya pa nga yung nagtawag sa akin, Donna, mag-start na tayo kasi. So, December pa lang, nag-i-start na kami, nagpapasubmit na, kaya lang, bukas na, tinatamad ako, hindi ko makita. So, ngayon, ang nangyari, okay yung medical niya, okay siya lahat. Yun lang, standard siya. Yun lang, pinadagdag siya dahil inano na yung niya, yung susunod niyang age, yung birthday niya, inano na yon. Yun na yung ginawa na, parang siguro, yun na yung ni Sun Life na way na hindi man siya maging rated, at least man lang, yung sa age na yun, hindi na siya binigyan ng consideration pagdating sa, sa birthday niya. Tinanggap ba ni underwriter? As usual, hindi. Kaya kami nagkagulo. Hindi niya tinanggap kasi ayaw niyang magdagdag ng kahit feeling niya, niloloko daw siya. Gano'n, nagbayad na siya, tapos niloloko daw siya. Ganyan. So, hindi niya tinanggap, sayang na sayang kasi hindi siya rated. Diba? So, anyway, looking back, anong realization ko? I should have presented to her, 46 age niya. Pero sana, mas naging naging pushy, naging mas aggressive at saka persuasive. Kasi ang nangyari, weakness ko kasi pagkaibigan ko yung tao eh. Weakness ko, pagkaibigan ko, so hindi ko, kahit magmukha akong underdog or something na parang follow up na magmukha kang tanga, ako pagdating sa kaibigan, medyo weakness ko yan. Hindi ko kayang ipakita yung lioness ko. Hindi ko napapakita yan. Pagkaibigan ko. Talaga? So, oo. Kanino ako naging ganun sa kaibigan natin? Wala. Ako ang ginaganon. Pero mga ko lang, kayang-kaya ko. Kaya kong kainin ng buhay. Pero pagkaibigan ko, weakness ko yan eh. Umiiyak ako diyan, man. Sa kanya, hindi ko ginamit yung pagka-strong ko, pagiging aggressive ko tsaka persuasive. So sana
hindi ko inisip na magkaibigan kami. Sana tinrato ko talaga siya official, yung professional para hindi niya nagawa, hindi nangyari yung gano'n. Sana nakakuha siya. Nagre-regret pa rin ako kasi alam ko may sakit siya, may 2 siyang anak, hindi siya nakakuha. So, siyempre gusto ko kahit nagkagano'n man kami, gusto ko protected pa rin sana siya. Kaya lang, it turned out na gano'n. Yun. Dumating sa point na hindi ko talaga siya kaya, ayoko, talagang inayawan ko talaga. Pero sana naging mas compassionate pa ako, naging more understanding pa ako. Inintindi ko kahit Wow. nagagalit siya. Inisip ko na lang sana na para rin naman sa kanya yun. Kaya lang nag-give up din ako kasi nga, parang feeling ko naging underdog na ako, na feeling ko na kinawawa na ako yung mga treatment na ginawa niya sa'kin, yung mga salita niya. Pero kasi sa trabaho pala natin 'to dapat you have to be more compassionate and mas mahabang-mahabang patience pa. Kasi in the long run, kung nakuha ko 'to siguro mas masaya ako, gano'n. Yun. Wow. Donna version 2.0 may lagnat ka doon Kakaiba Kailangan maging more Ganyan ka pala compassionate. pag walang kanin. Gutom. Gutom. Galing Talaga Diyos ko napatawad mo yung bruha na yan Oo, gusto ko na nga siyang anuhan ulit, sabihin nakalimutan na lahat kaso hindi pa, hindi ko pa. Kasi kahit naging kaibigan ko rin naman siya, baka kasi may pinagdadaanan din siya. Sana naging mas ako, patient, Ah, hindi. mas mabuting tao si Donna ngayon May question po ako, Donna. Opo. Bakit hindi siya COD? Di ba may heart problem? Ano, Baka kung kasi na-provide na niya lahat Yung doctor's advice. tama ba pag na-approve saka lang magbabayad dapat, di ba? Mm-mm. Kasi yung proposal niya magbabago, tama ba? Oo, magbabago, tataas kasi Ayun instead na yung yung kasi umabot ng birthday niya Umabot ng okay, birthday niya. gets ko na. Thank you. Mm. Welcome. Thank you, Donna. Thank you. Nakaka-amaze ang realization mo. Promise. Parang nakikita ko yung umuusok yung ilong mo dati sa galit dyan sa tao na yan. Tapos Oo. ngayon, ganyan na. Oh my God. Tsaka lahat kami galit, Donna. Oo nga. Diba? Kung Lahat kayo live yun, baka kinuyog na natin yun Oo. kasi Nilulukuban ngayon na siya. nababalitaan ko sobrang problemado siya tapos yung asawa niya, gano'n, iniwan na siya talaga, yung mga gano'n. Siguro nung time na yun may pinagdadaanan din siya na nasasabi naman niya sa'kin pero kaya lang hindi ko rin masyadong inintindi. Parang on the verge of kasi siya nun baka kaya naging gano'n siya yung ugali niya. Alam mo yun? Nilulukuban ka na ng Espiritu Santo, Donna. 'Pag tumatanda daw tayo. Kakain ka ba ulit ng kanin? Hindi. Pagkatapos ng birthday. Kasi 'pag tumatanda pala tayo yung mga ganyan Mabuti wag na. Correct. Hindi siguro Pero mas mas naman nagiging with age sensitive ako, talaga. Hmm? Oo. Hindi, baka naman with age talaga. Minsan nararamdaman din natin yung papatulang ko ba to? Baka ipagdasal ko na lang, turo ko na lang ng kandila, mga ganun. Oo. No? Mm. Pinatulan ko. Hindi ko Bait. naman siya pinatulan, lumayas ako. Kumbaga umiwas ako. Dapat hinarap ko rin dapat. Parang gano'n. Mhm. Ayun. Naalala ko tuloy, if I may share. Di ba doon na nandun yung sabi ni President Alex nung Friday, Mm. kapag taga-Sun Life ka, mas nagiging mabuti kang tao. Lalo na Oo. kapag naka-Sun Life shirt ka, ngiti lang ang sagot mo sa lahat. Oo, di ka pa Asar ka na, kahit na gusto mo na Nakakatawa ka pa magmura, rin. hindi mo magawa, di ba? Ikaw pala, Donna, hindi mo na kailangan ng Sun Life shirt. Oo, kahit pala wala kang Sun Life shirt.
ewan ko as I age parang pero nagiging sensitive din ako. Mas sensitive. Mo. Madali akong masaktan, Kasi oo. tayo, eh. Ha? Oo. Tingnan mo naman, Ay, premenopausal na kasi tayo. oo nga. Excuse me ha, kumakain ako ng tayo. Perimenopausal. Wow. Okay. Hmm. Okay, ako nang next. Actually, Ano tatlong na case. talaga? Hindi, yung napapabuti ka ng ano. Dati din, hindi, ako naman ang worst ko na yung inis na inis ako. Tapos nasabi ko na lang, sige na nga, sana lang wag mo muna kailanganin to. Pero syempre kung yung talagang katauhan ko, ayaw mo, Oo. wag mo. Huwag ka lalapit Oo. sa akin ha, pag Oo nga. pero first time lang namin narinig kasi kaya mag-celebrate kami. I could have been more compassionate. Oh my God, Donna. Kung ano man ang espiritu lumulog sa'yo, diyan ka lang. Kaya nga. Sige, lagi kang ganyan, Donna. Pagpapalain ka lalo ni Lord. Okay, second case naman natin. Ito, bago ako nito eh. So, female, 35 years old, non-smoker. Rheumatic fever lang na 1 week. As in, lagnat lang. Pero yon may mga classification pa lang yung lagnat-lagnat na yan. Rheumatic fever nung 18 years old siya. Tapos nung kumuha siya, 35 years old na siya. So, syempre, di ba meron doon sa application form na question na, did you have rheumatic fever? Ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun. Kaya na yes kami. ER nurse siya ngayon. Actually, ever since. So, talagang masiglang bata. Okay, normal, no? Okay, and then, ang binigay ko sa kanya, syempre, FNA, and then, ayan, prime 900,000 face amount. Ang rider lang na binigay ko is yung TDB kasi nga, yun nga, meron ngang, nagkaroon siya ng lagnat na which is ang tagal-tagal na, 17 years ago. Pero ganun pala, ang rheumatic fever. Ano yung ni-require ko sa kanya dahil, well, search, no? Dun sa, dahil bago din ako noon. Tapos, sa underwriting training, di ba, meron yung medical condition. So, nakita ko doon na, yun nga, kapag, alarming pala yung, na yan, rheumatic fever. So, hiningan ko na siya agad ng ECG and attending physician statement. Ano pa yung hiningi ni underwriter? So, yun nga, sabi niya underwriter, yung ECG, okay yun. Pero hiningan din siya ng 2D echo, stress test, and pina-confirm yung APS. Ang resulta naman, although it took mga nakailang ako dito tawag dito, request na i-extend yung deadline of requirements kasi si client ay nasa Saudi, so working siya, hindi niya ma-comply yung requirements. Pero good to say na standard naman yung naging decision sa kanya. So, happy siya and yun nga lang, hindi siya umuuwi kaya hindi pa siya makakuha ng Sunfit dahil yun nga, TDB lang yung binigay ko sa kanya dati. Pero good thing na rin, no, na siya yung tumawag nung last month tapos sabi niya, ate, ikakasal na ako, syempre ninang ka dahil ikaw ang advisor ko. So, kailangan ko ng Sunfit, kailangan ko rin ng Sunfit para sa mapapangasawa ko. O, diba? So, talagang relation lang yan. It's all about nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan at maraming inaanak. Yun pala yun, maraming inaanak. Third case pa natin. Tatlo to actually. Marami pa, hindi ko na lang matandaan yung iba. Ito naman, ito yung client namin ni Gary na kaibigan namin to, close friend namin. Hindi siya sumusuko kaka-apply. Kasi twice na siyang na-decline. So, ano siya, male, 39 years old, nung una siyang nag-apply, nung 2017, nung bago rin ako nito.
So, parish priest siya. Ang maintenance lang naman niya is isang tablet na para raw sa puso niya na hindi naman niya alam kung anong sakit niya. So, medyo alarming din, no? Pero yun nga, possibly arrhythmia yon. Yung arrhythmia kasi, yun yung lumalaki yung puso. Yon. And sa medical guidelines natin, no, nakalagay doon na kapag arrhythmia, decline. Di ba, Donna? Pero tinry natin si CV doon sa decline, kahit decline dyan nakalagay. So, ito naman, ang binigay namin is 1 million na face amount. So, anong riders? Wala. Kasi nga, nako, parang kung arrhythmia nga yan, malala. So, hindi na namin siya paasahin dahil kahit lagyan namin siya ng TDB, for sure, ipapatanggal ng Sun Life. So, ano yung ni-require namin sa kanya? Yung latest medical prescription. Ito naman kasi taga-Tarlac. Nung panahon na yon, wala pa yung mga online-online. So, ang hirap. Pinuntahan pa sa Tarlac, meeting ganun, 2 meeting na, sinamahan sa laboratory, ganyan. So, yung prescription niya, yung latest blood test niya, kasi itong client na to is parang 5'9" ang height. Okay naman, moderate naman yung build niya, hindi naman siya obese. Pero yun na nga, so sabi namin, nako, kung sa puso ito, malamang pati laboratory hanapin. So hininga na rin namin ang latest blood test, which is regular naman na meron siya every 6 months, ECG, and yung attending physician statement. Tapos, ano yung ni-require ni Sun Life? So, bukod doon, sa pinaulit yung ECG, kasi parang hindi daw malinaw yung reading, hiningan siya ng 2D echo, hiningan siya ng stress test. Lahat na to is cost ni client, no? So, walang sinagot si Sun Life. Tapos, yung APS, ngayon ako nakakita ng APS, nag-send ka na, tapos pina-verify pa ni Sun Life. May tinanong pang iba dun sa doktor niya. Tapos, hiningan din siya ng CBC with lipid profile. Dami. So, ang tagal. Kaya pag sa puso, medyo ang daming requirements, ang tagal i-comply. So, anong result? Noong 2017, decline. So, syempre, hindi niya matanggap yon. Normal naman siya, nagmimisa naman, normal na normal, ganun, no? Pero, yun nga, may ganun pala siyang kondisyon. Tapos, ang sabi ni Sun Life, arrhythmia yon. So, ang advice namin sa kanya is to have active lifestyle kasi alam naman natin ano ba ang buhay ng pare. Sabi niya, paano ka naman kakain ng healthy dito? Bibigyan ka sa Tarlac ng isang ano 'yon? Isang yung mga tuyo doon, yung mga tuyong isda, gano'n. Pag nagbigay daw isang hindi ko malaman anong tawag doon. Basta yung malaking basket, ganyan. Tapos bibigyan ka ng isang kaing, ayun, isang kaing na mangga, ganyan, yung mga prutas, ganyan-ganyan, na sobrang tatamis. Kaya, sabi niya, tapos syempre lahat ng handaan, ini-invite sila. Kaya, kung ano lang makain niya, hindi ka naman po pwedeng di kakakain. Pagsasabihan pa rin daw siya ng mga parishioners niya, namimili siya, ganyan. So ngayon, anyway, nag-reapply pa yan after 5 years. So, noong 2022, nag-reapply ulit kami kasi sabi niya, friend, baka naman pwede na ako dyan. Kasi ang sabi nun ni Sun Life, you can reapply after 5 years. May nakalagay na ganun. So, yung ngayon naman, di ba yung mga nakikita nyong decline sa inyo, wala namang nakalagay kung kailan pwedeng mag-reapply. So, in short, as well as nagbago yung condition, pwede na. Di ba? So, nag-reapply kami nung 2022 with all the complete requirements na hiningi dati. Kaso, yun pa rin, decline pa rin kami. So, sabi namin, hindi lang naman insurance ang solusyon, no? Hindi tayo pinalad dito. So, syempre, mag-save ka na lang, magtabi ka para sa maaaring maging future needs mo with regards to kung anong sakit, ganyan, for your retirement. Pero, definitely, hindi yung Sun Life ang sagot doon. And yun nga, meron nga pala siyang mutual fund naman ng Sun Life. So, yun na lang. Sabi namin, diyan ka maglagay na lang. Kasi hindi po pwede yung may life insurance. So, invest na lang siya. Alam naman natin, mape-pair ang mga pare. Kaya, yun. Doon na lang.
Sayang lang talaga. 4th case. So, meron ba kayong tanong doon? So, ayan, ang arrhythmia talaga is alarming. Siya, pero ang kakaiba kasi doon na si CV walang nararamdaman, di ba? Ito din wala. Oo, wala. Kaya lang, lumalabas sa stress test niya, sa lahat, sa 2D echo, na may paglaki yung puso niya. Maano ko lang, madagdagan ko lang ha. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na bakit daw ang pro-life hindi siya hihinga ng medical, hindi kailangan. Wag daw i-declare. Sabi ko sa kanya, matakot ka. Oo nga. Samantalang ang Sun Life daw, dami-daming hinihingi. Ganun. Yun. Ito rin kaibigan namin na to na pare, actually, nakakuha siya sa BDO, sa BPI, ng mga insurance niya, standard, kasi hindi rin dineclare. Sabi ko, edi lugi ka na. Kasi, paano mo makukuha yon? At sino mag-aasikaso nun pag deads ka na? Sayang lang yung binayad mo. Hindi ko pa natapos yung huli, pero ito yung latest case namin na sana is malaking tulong para sa atin sa Blue Sparrow, para sa AC natin. Teka, hinahanap ko pa. Ay, hindi ko siya makita. Here. Ito naman, kami na mismo gustong sumuko sa So ito, ano to, female, 50 years old, non-smoker, irregular heartbeat lang. So, heart regurgitation, yon. Kaya yung kamukha nun sa'yo. Parang may murmur, yun, in short, regurgitation. And yung irregular heartbeat, actually, sabi naman ng mga cardio, lahat naman, meron tayo niyan, no? Syempre, kung may ginawa kang isang bagay na mabigat, magkakaroon ng irregular heartbeat. And then, may mga tao rin na sadyang ganun yung nila, yung pacing ng tibok ng puso, medyo irregular. So, ito sana is merong, teka, i-edit ko pa lang. Ang accelerate nito is 3 million. Kaya, hindi pwedeng sukuan. And pag na-approve yan ng accelerate, ang kanyang sa Unfit and Well is 5M. Ito yung kasama ko sa Europe. So, anong rider? Wala. By the way, meron na tong policy sa Sun Life na 2 million noong 2019. And ito na rin yung sakit niya dati. Pero na-approve siya with napakalaking rating na 24. Parang yun pa lang yung pinakamalaking rating na na-encounter namin. 24 point something. So in short, parang 1/4 of the premium yung nadagdag. So ngayon 2023, ito yung gusto niya. And buong pamilya niya, may mga insurances na rin sa amin, no? Mga Elite, Sunfit. Wala na kaming nilagay na rider dito. Kasi nakita na nga namin dun sa kanyang Maxi Prime noong 2019 na pinatanggal ni Sun Life yung TDB. And yun nga, 24% yung rating. Yung pagka-substandard niya. So,
ano pa yung ni-require, ano yung sinubmit namin? Meron kaming medical certificate, meron kaming prescription, MedCert, prescription, meron kaming ECG, blood test, and APS. Yan. Pero ano pa yung hiningi ni Sun Life? Nakakaloka sa dami. Bukod dyan, humingi siya ng 2D echo, stress test, 24-hour hoster. Mahal pala yun. Tapos, another APS ulit, nagpahingi. Ano pa? Lipid profile din. Yang mga yan, ang mga hinihingi ni Sun Life. So, nabigay yan, and ang decision was decline. Pero sabi ni Sun Life, you can apply anytime as long as magbago yung kondisyon. So, ngayon, nagre-reapply kami. And bukas, schedule niya ulit ng stress test. Kasi, ito naman ang naging problem, no? Ayaw magbigay ng APS na ng doktor niya. Kasi ang sabi niya, wala akong nakikitang mali. Wala akong nakikitang abnormality sa'yo. So, ano ba sabi niya? Wala siyang nakikitang abnormality, pero as a cardiologist, hindi daw niya pwedeng ilagay na parang fit and healthy, ganyan. Kasi yun yung nire-require ni Sun Life, na another APS nga na nakalagay yon na merong clearance from the doctor. Pag sinabing clearance, na yun nga, healthy siya. Sabi ni Doc, hindi ko po pwedeng ilagay yon unless magpapa-stress test ka ulit, and kung yung resulta ng stress test is may makita tayong abnormality, hindi kita talaga gagawan. So sabi namin sa kanya, edi kung ganun ho, hindi ho ma-approve yung Sun Life na application kasi yun ho yung requirement kayo. Sabi niya, pasensya na kayo, I'm just acting na professional doctor na yun yung dapat kong gawin. Sabi niya. So parang alam mo yun, parang okay na sana. Tapos biglang ito naman na hindi daw niya, parang sinasabi niya na hindi niya isa-sacrifice yung career niya para doon. Sabi ko, ang ilalagay niyo lang naman, di ba? Kung ano yung makita niyo. Pero, yun. Ewan ko, siguro nagsasawa. Alam mo naman, sino ba sa inyo ang humingi ng APS at hindi nagsabi ang doktor na, ano ba naman yung Sun Life na yan? Dami-daming requirement. Ito, isa to sa doktor na yon, na tuwing makikita niya ako na may dalang APS, sabihin niya, ayan na naman, meron na naman yan. Pero ang bayad ng APS sa kanya is 1,500, tapos nagrereklamo siya. Kami nga hindi sinagot, di ba? Hindi sinagot. Di ba yung APS, naalala mo yung APS ng Friday? Kaya pinasugod ko si Jen doon. Ayaw sumagot sa email o puntahan mo sa clinic, ibigay mo yung APS. Hindi talaga, hindi sila sasagot sa email. Ito lahat na to, lahat ng APS namin ni Gary, talagang kasama kami ni client. Pati yung secretary hindi sumasagot. Mag-online daw. Well, talagang ewan ko ha, pero yun na nga, talagang kailangan kasi, nire-require kasi nga ng doktor na ang APS, makikita si client. And hindi rin niya, ipe-persuade niya yung client na yan, sabihin niya na hindi mo na kailangan yan kasi ganito ka na, ganyan. Pero hindi, kaya kailangan, pag APS ang requirement sa inyo, sasamahan niyo si client sa doktor. Kasi ang tatamad ng doktor, ayaw nila niyan. Tapos, pumayag man yan, di ba Mick, parang yung sa'yo, anong sabi, balikan na lang kasi matagal yan. Yung dating case mo, ganun talaga kapag APS. Pahirap. Oo. Ay, sa psych yun. Yung Oo, psychiatric. di ba? Sabi nila, balikan mo na lang. Mahal yun 3,000. Di ba? Mahal ng APS. Kaya, yon ang lesson, kapag APS, siguraduhin mo, bantayan natin si Doc. Ako, punong-puno na rin kami ni Gary dito kasi noong 2019 pa tong doktor na to, ang daming sinasabi na, naku, bakit ba dyan ka pa nag-a-apply? Ang Sun Life, ang laging ang dami-daming hinihingi.
Parang, hello, hihingi po ba yung opinion nyo? Kailangan lang naman po namin yung APS, di ba? Kailangan magsasalita ka pa dyan eh. Inaano mo pa yung kliyente eh. So, yun. So, realization, well, syempre, ang ating mission is tulungan ng kliyente muna at kung ano yung gusto ni client, edi syempre, iyon, di ba? Kaya lang nga, nandun tayo minsan sa point. Buti na lang si Donna, may enlightenment niya, na may enlightenment na siya sa buhay niya, na ganyan, di ba? Yung kamukha ng sinabi niya kanina. Pero minsan, actually, mas nakakapikon yung doktor. Yun na realization ko dito. Gigil na ako dito sa doktor na 'to, eh. Kasi 'tong client namin ni Gary pagdating sa mga medical hindi siya pupunta ng doktor 'pag hindi ako kasama. Feeling niya ako yung doktor. Ako yung taga-explain sa doktor anong problema sa kanya, ganyan, 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 ganyan. Parang bukas, hindi na naman ako makakasama sa Ace Water Spa kasi kailangan namin pumunta sa stress test. Tapos sabi niya, Ate Odette, 'pag hindi ka sasama, hindi tayo tutuloy. Eh, hindi gano'n 'yun, 'di ba? Hindi gano'n 'yun. Nag-istorbo ka na ng doktor na hinanap-hanap ng buong ospital kung sino yung titingin, 'di ba? Ang stress test kailangan may cardiologist na kaharap na isang buwan bago ma-set up ang schedule. Tapos ngayong meron, hindi daw siya pupunta dahil hindi ako kasama. Oh, wow, 'di ba? Nakakaano, ang cute. Yun. So anyway, hindi lang client ang pinakikisamahan, pati doktor. At ang doktor niya nasa UST pa, nandun pa sa 5th floor, na 9 o'clock ang clinic, tapos kailangan 7 o'clock nakalista ka na. Or else, pababalikin ka niya the next day. Kaya lahat ng sekretary niya, ka-textmate ko na din. 3.